Isang lupain na hinubog ng malalakas na hangin. Maalon na dagat at mayamang kasaysayan. Sa paglalakbay na ito, ating sisilipin ang mga lugar na hindi lamang dinadayo ng mga turista, kundi nagsisilbing buhay na saksi sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng rehiyong Ilocos. Nandito tayo ngayon sa Baluarte Zoo, isa sa mga kilalang destinasyon dito sa Vigan, Ilocos Sur. Isang zoo na ang nagpatayo mismo ay ang kanilang dating governor na si Chavit Singson. Dito ay may interactive zoo, safari gallery, and meron din siyang gold-coated mansion dito. Tara, silipin natin. Hindi pa man ako nakakapasok ay sinalubong na kaagad ako ng isang kaibigan. Hi! Hello! Pero parang wala siyang balak na pansinin ako. Sa loob naman ay bumungad na kaagad ang mga springbok. Pero mukhang wala pa ring may balak na pumansin sa akin. Kahit sa mga kamelyo ay sinubukan ko na ring magpapansin. Pero mukhang wala silang interes na makipag-bonding. Sa lawak ng zoo ay kinailangan naming sumakay ng shuttle para lang makapunta sa iba't ibang mga bahagi nito. Talagang nakamamangha ang lawak ng lupain ng Baluarte. Matatagpuan rin dito ang Satrap Gold Refinery, isang lugar na nagpapakita kung paano pinoproseso at pinapanday ang ginto mula sa hilaw na mineral hanggang sa maging mahalagang metal. Dito tayo ngayon sa Safari Gallery at napakaraming tao. Makikita rito ang koleksyon ng mga tunay na hayop na na-preserve sa pamamagitan ng taxidermy. Karamihan ay mula sa mga legal na hunting collection ni Chavit Singson mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bagamat mababangis ang karamihan sa mga hayop na aking nakita dito sa Baluarte, ay hindi ko pa rin mapigilan ang mahabag, lalo na nang sila ay aking nakitang nakagapos.
First time kong makakita ng big cats, yung lions at saka tigers. Pero kahit gaano sila ka-majestic tignan, nakakaawa pa rin silang makita na nakakadena sila. Bago pumunta sa susunod na destinasyon, ay minabuti ko na munang magpahinga. Dahil ang kagandahan sa probinsya, mabagal ang oras. Sige, go. Yung nakikita ninyong gusali dun sa likod natin, yan yung tinatawag na Bantay Watchtower. Itinayo yan noong panahon ng mga Espanyol at nagsilbing watchtower o bantay o bantayan laban sa mga pirata o mga mananakop. Naglalakad tayo ngayon sa Calle Crisologo at kung titignan ninyo yung architecture ng mga strukturang nakatayo dito, para kang binabalik sa panahon ng kolonyalismo, no? Tapos idagdag mo pa yung mga kalesa na dumadaan, mga bagay na hindi na nakagisnan o nakamulatan ng karamihan sa atin. Ang bawat tapak sa batong kalsada, bawat lumang bintana, at bawat ilaw sa lansangan ay nagkukwento ng isang nakaraan na patuloy na nabubuhay sa alaala ng lugar na ito. Yung nakikita ninyo sa likod, yan yung Poway Church, isa sa mga kilalang simbahan dito sa ating bansa dahil sa tibay nito na hindi basta-basta kayang tibagin ng anumang lindol o sakuna. Nandito tayo ngayon sa Malacanang of the North. Kilala ito o dinarayo ito dahil ito ay talagang makasaysayan sapagkat dito dating nanirahan ang dating Pangulo na si Ferdinand Marcos.
Nandito tayo ngayon sa Bangui Wind Farm, isa sa mga pinakakilalang tourist destination dito sa Ilocos Norte. Dahil bukod sa magandang tanawin dito, kilala rin ito bilang simbolo ng modernong Ilocos. Dahil sa pag-harness dito ng malalakas na hangin upang gawing kuryente. Ang walang tigil na pag-ikot ng mga turbina na tila sumasabay sa hangin ay paalala na ang kalikasan at ang hinaharap ay maaaring magtagpo sa iisang tanawin. Ang bawat kurba ng puting bato ay tila isang likhang sining ng kalikasan, hinubog ng hangin at alon sa paglipas ng maraming taon. Tahimik, ngunit makapangyarihang paalala ng ganda at lakas ng panahon. Habang ang lahat ay abala sa pagmamasid sa kalikasan, ako naman ay nakahanda na sa empanada ng Ilocos. Madami yung 30 kilos. Pareho. Yan. CR? At bago tayo tuluyang umalis ng Ilocos, hindi mahukumpleto ang ating biyahe kung hindi muna tayo bibisita sa dagat. Tulad ng maraming bagay sa buhay, ang bawat biyahe ay may hangganan. Habang tinatahak namin ang daan pauwi, unti-unting nagiging alaala na lamang ang mga lugar na aming napuntahan. Mula sa makasaysayang lansangan ng Vigan hanggang sa mga baybayin at tanawin ng Ilocos Norte. Natuklasan namin na ang Ilocos ay higit pa sa isang destinasyon. Isa itong lupain na hinubog ng hangin, dagat at kasaysayan. At bagamat nagtatapos ang aming paglalakbay, ang mga kwentong ito ay mananatili tulad ng hangin sa baybayin ng Ilocos, patuloy na umiihip at nagpapaalala sa amin ng mga lugar na minsan naming tinahak. Ako po si Armando Bibay. Magandang araw sa inyo.